Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Buniltahan ng Palasyo Malacanang si Baguio City Mayor Benji Magalong dahil sa pakikisawsaw na naman mga kababayan sa isyu ng impeachment kay Sara Duterte na ina-accuse ni Magalong yung mga House prosecutors na sabit daw sa insertions. Maging si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, binakbakan mga kababayan itong si Magalong. Paano niya kami magiging sabit dito sa sinasabi mong insertions na yung NEP, hindi pa nga namin na niya nakikita yung budget. Di ba? Pangalanan mo niya sino yung mga sangkot na mga prosecutor sa insertion. Yan ang challenge ni Terry Ridon. Mayor, pangalanan niyo po kung sino yung mga House impeachment prosecutors na sinasabi po ninyo na sangkot dito po sa mga insertions sa ating pong budget. Kasi, tatlong bagay. Una, yung pong ipinasang budget for 2026, no? Ang sabi ho ng Palasyo, Kongreso at Senado, wala pong insertions po dito. Pangalawa, ngayong araw pa lang po itinurn over ng ehekutibo sa Kongreso yung pong National Expenditure Program for 2027. Ang may absolute control over the NEP ay yung ehekutibo, hindi po mga kongresista at mga senador. Ikatlo, wala pa hong mga deliberasyon yung pong House Committee na Appropriations. So papaano magkakaroon ng pagkakataon ang mga House impeachment prosecutors na pakialaman mag-insert sa budget po na ito. At tingin ko yung ganito pong naratibo ay nagsisilbi doon po sa interes ng pangalang Pangulo. Ito po ay hinihiling na wasakin ang kredibilidad ng prosecution, but we will not be swayed, we will not be distracted. We are focused on the work at hand to convict the Vice President. Tingin ko mas mabuti po na tugunan po na ating pong mabuting mayor ng Baguio City yung pong seryosong mga usapin na kanila pong kinakaharap dito po sa nagdaang pong mga resulta na habagat po sa kanila. Yan mga kababayan, ang interview ng News 5 bilang reaction po ni Terry Ridon. Ngayon, yung Palasyo Malacanang, buniltahan din mga kababayan ito si Benji Magalong na patuloy na nagpapasikat. Siguro may plano ito na tumakbo para senador siguro at target niya siguro sa kampo ni Sara Duterte. Kaya sige pasikat po, sabi dito sa report ng Billionaire News, Palace unloads on Magalong hit selective claims on corruption, BP Sara. Palace press officer Claire Castro made the fiery remarks after Magalong questioned the supposed slow pace of administration's investigation into alleged anomalies in flood control projects. Sabi po ni Jose Castro, kung titingnan po natin ang history, sabi nga po natin, nag-start po talaga ng masinsinang pag-imbestiga mga bandang September, October nung nakarang taon, pero wala pa pong isang taon, pero marami na po ang naimbestigahan, marami na po ang na-issuehan ng warrant of arrest, sabi ni Jose Castro. She then invoked Magalong's own record of raising corruption allegations, particularly his earlier investigation into the controversial rock netting projects in Baguio City. Castro said Magalong himself acknowledged in 2019 that he had begun investigating the issue. Yet years later, sabi ni Yusek, no individuals had been publicly named or charged by Magalong in connection with the allegations. 6 na taon nang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rock netting. Marami siya muli nabanggit ng mga issue pero wala na rin siyang napangalanan. Di ba? Backfire? Mahilig lang dumaldal, mga kababayan, magpabida itong si Magalong. Pero sa sarili niyang bakuran, may mga issue din ng korupsyon. Especially yung rock netting. Yung mga sangkot noon, doon mga kababayan, mga kalyado ni Sara.
Kaya siguro hindi na pinurso ni Magalong kasi mga kalyado ni Sara. Ngayon, sabi pa ni Jose Castro, sabi pa dito, Castro also brought up Magalong's statements concerning alleged extrajudicial killings in the previous administration. Maski na po patungkol sa AJK, sinabi niya na alam niya na maraming pumatay lang para pumatay at may report siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siyang rereklamo patungkol sa mga nang abuso di umano sa AJK. Puro lang pabida, puro satsat. Kaya yung mga pumapatol na mga nasa mainstream media sa mga mga statements ni Magalong, malamang parte ng PR niya. Ganun ba niya, Mr. Maravillas? Ganun po ang strategy. Yung mga nasa mainstream media, may coordinator yan si Magalong sigurado. PR man. Tatawagan, titext yung mga May statement na niya ngayon si Mayor Magalong tungkol sa issue ng Siyempre, balita, papatulan ng mainstream. Pero parte yan ng PR. Para mapansin, laging nagsasalita siya, napapanood ng mga tao, naririnig, naging pamilyar palagi. Hindi makalimutan yung pangalang Magalong. Nag-gets na ninyo kung paano ang spin? I must know kasi nasa mainstream ako dati. Ganyan ang ugali ng mga politiko para magpabida. May PR siya. Tapos ko-contact ng mainstream para magpa-interview. Alam na ninyo ang susunod. May pabuya siyempre. The usual sa PR, mga kababayan. Huwag kami Magalong. Huwag puro pabida kasi. So ito mga kababayan na paulit-ulit na pagpapasabog ni Benji Magalong nitong mga tinatawag na blind items ay hindi na maituturing mga kababayan na tunay na krusada laban po sa korupsyon, kundi isang pag-iingay lamang upang manira ng mga institusyon at magsilbi pong political shield. Tulad ng sinasabi po ni Terry Ridon, sa pamamagitan ng matatalas na argumento at legal, pinatunayan po ni Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na ang mga akusasyon ni Magalong walang matibay pong pundasyon. Mga kababayan, puno ng double standard siya at nagkukulang sa aktual na ebidensya at formal na sakdal. So bago po muna sa bilis ng pambansang pamahalaan, marapat lamang po nasagutin muna po ni Benji Magalong. Nasaan ang hustisya sa sarili niyang bakuran at iba pang mga akusasyon mga kababayan. Di ba? Kaya sabi po ni Jose Castro, sino kaya niya yung mabagal? Yan ang sagutin ni Benji Magalong. So binatikos po ni Presidential Communications Office Secretary Yusek pala. Jose Castro, itong si Magalong sa pamamagitan ng isang matalim na tanong. Sabi ni Jose Castro, sino mabagal? So ang naging tugon na ito ng Palasyo Malacanang ay kasunod ng naging pahayag po ni Magalong kung saan sinabi niya ang kanyang pagkadismaya sa mabagal na usad ng investigasyon ng Administrasyong Marcos ukol sa multi-billion pesong flood control project scam. Yung flood control scam. So sa isang press briefing mga kababayan kahapon, tahas ang sinalag ni Jose Castro itong mga patutsada ni Magalong. Binigyan din niya na ang pambansang investigasyon ay hindi natutulog mga kababayan. Sa katunayan, gumagalaw ito ng may legal na proseso.
At marami ng mga personalities ang sinisiyasat at pinapanagot mula pa nang ito ay magsimula sa investigasyon, mga kababayan. Ngayon, biniltan, mga kababayan, ni Yussi Castro si Magalong sa pamamagitan ng pagbanggit ng rock netting, anomaly sa rock netting project doon sa kanyang bakuran, upang basagin ang credibility po ni Magalong. Inungkat ni Yussi Castro ang lokal na investigasyon sa mga rock netting projects sa mismong Baguio City na pinasimulan mismo ni Magalong noong taong 2019. Halos 7 taon na ang nakalipas mula nang buksan ni Magalong ang isyong iyon sa kanyang sariling nasasakupan, ngunit sabi ni Yussi Castro, hanggang ngayon niya, wala pang partikular na individual ang nasasampaan ng formal na sakdal o pinal na resolusyon sa korte. O ano kayo ngayon, Magalong? Di ba supalpal ka? Yan kasi daldal ng daldal. Pag may uling ka sa sarili mong mukha, manalamin ka muna. Yan yon. Huwag puna ng puna kung may mapupuna sa lugar mo. Unahin mo muna yung lugar mo. Daldal ka ng daldal. Iyong ating Pangulong Bongbong Marcos, malinaw naman po yung ginagawa at may resulta na po. Marami na nakulong. Sino ba nakapakulong na presidente tulad ng naipakulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos? At close to 1 billion, 800 million, mga kababayan, yung nabawi na pundo ng bayan mula sa mga magnanakaw. May nakagawa ng ganon sa mga previous administrations, di ba wala? So ang isang leader, mga kababayan, na nag-akusa ng kabagalan ay walang moral ascendancy na pumuna kung ang sarili niyang mga lokal na investigasyon ay natutulog sa pansitan. Yan yun, mga kababayan. Ang pumupuna ay dapat may kakayahang umaksyon. Hindi lang basta maghanap ng butas sa iba, tapos yung sariling problema, hindi nakikita. Parang si Toby Chanko din. Ganon din, mga kababayan, sa nabutas. Puno ng butas. So dito tayo sa budget insertions na sinasabi niya. Na sabi, kinasangkutan ng mga House prosecutors. Iniayag ni Magalong na may ilang mambabatas daw na bumalik sa dating gawi ng pork barrel at nagkaroon ng budget insertions. Binigyan din niya na ang ilan sa mga ito ay mismong kasapi pa ng House Prosecution Team na umuusig laban kay Vice President Sara Duterte. Inamon siya ngayon ang Kamara na pangalanan kung sino itong mga sinasabi ng mga prosecutors. Yun ang challenge ni Terry Ridon. Tinawag itong fake news at isang malaking irresponsableng akusasyon dahil ang kasalukuyang 2027 budget ay hindi pa naipapasa at wala pang bagong isinumiting National Expenditure Program or NEP para sa susunod na taon. Noong panahon na sinabi niya ito, mga kababayan. Ayon sa mga kritiko, malinaw na ginagawa lang ito ni Benji Magalong upang durugin ang credibility ng prosecution at magsilbing political shield para po kay Sara Duterte sa pamamagitan ng paglihis ng usapin. Di walang tigil ang kampo, mga kababayan, mga kaalyado ni Sara Duterte sa distraction. Di ba? Sunod-sunod na yung the Senate is under attack, tapos yung Maleta Boys. Di ba? Kung ano-ano na lang ang pinapalitaw nilang na mga kwento. Ngayon, yung mga investigasyon na gustong mangyari, mga kababayan ni Alan Peter Cayetano, ngayon, hindi man pinatulan po ng ating mga mamamayan, tuloy pa rin yung impeachment. Ngayon, nag-iingay na naman po si Magalong, may nag-text siguro. Di ba? O ngayon,
Nagpasabog ng payag si Magalong noon na may 67 na mga mambabatas at mga kontratista daw na sangkot sa malawakang organisadong korupsyon sa mga flood control projects sa bansa. Sinabi niyang umabot sa 30% anya hanggang 40% ang kickback na ibinubulsa mula sa mga projects, infrastructure projects. Hindi pinangalanan ni Magalong sa publiko kung sino-sino itong 67 congressmen. Tama po? Sa ilalim mga kababayan ng legal na prinsipyo, ang akusasyon ng walang pagtiyak ay tinuturing na paninirang puri at chismis lamang. At iyon ang nakikita ng mga critics ngayon dito kay Magalong. Puro kwento, puro pa-interview, puro generalization. Wala man pinapangalanan. Ngayon, yung pahayag naman po na 80% ng Kongreso sangkot sa anomalya, naalala ninyo? Sa kanyang pagpapahayag ng pagkadismaya sa mabagal na usad ng investigasyon sa mga flood control projects, naglabas muli si Magalong ng general accusation. Ayon sa kanya, halos 80% na daw ng mga miyembro ng House ay sangkot sa mga anomalya sa bansa. Ang pagbibigay ng napakalaking porsyento ng walang malinaw na listahan, walang pangalan at walang individual na patunay ay binatikos, siyempre, ng ating mga mambabatas. Ang ganitong blanket statement kasi ay labag sa due process at isang tahasang paninira sa buong institusyon, mga kababayan ng Kongreso, na nagpapababa sa tiwala ng publiko sa pamahalaan ng walang batayan. Tapos yung issue naman po sa 777 at 30-30-30 schemes, yung mga hatian daw, yung mga pasabog niya, na puro lang kwento, di Magalong. Ito ay ang sistemang naunang blind items, mga kababayan ni Magalong, patungkol sa sistema daw ng pag-allocate ng pondo sa mga proyekto sa bansa, kung saan nakaprograma na kung ilang porsyento ang mapupunta sa mambabatas at saka sa ahensya. Ang mga isyong ito tulad ng 777 na sinasabi niya ay unti-unting namatay at hindi naman formal na naimbestigahan o walang malinaw na pangalang naparusahan dahil nanatili itong pangkalahatang akusasyon lamang sa publiko. So ang isang seryosong sumbong ay dinadala sa hukuman, hindi iniiwan bilang kwentong barbero, mga kababayan. Doon naman sa korupsyon sa DOH, Facilities Engagement Program, ginawa rin ng veiled statement o patama si Magalong sa DOH. Gumawa siya ng ganong mga patama. Sinabi niya na may bilyon-bilyon na pondoan niya ang nasasayang sa mga ghost o hindi natapos ng mga health centers na walang mga pasilidad at staff. Hinamon siya ng mga otoridad ngayon na maging partikular kung aling rehiyon, anong pasilidad o sinong opisyal ang may pananagutan dito. So ang pag-atake, mga kababayan, sa pangkalatang ahensya nang walang tinutukoy na salarin, nagdudulot lamang ng demoralisasyon sa buong kagawaran ng kalusugan po, na nagpapatupad naman ng lehitimong proyekto para sa ating mga mamamayan. Napaka-unfair po. So, nandun din yung double standard sa impeachment versus ito pong flood control. Hayagang pinuna ni Magalong ang mabagal daw na takbo ng investigasyon sa flood control project, sabang mabilis naman di umano ang usad ng impeachment trial laban kay Sara Duterte. Sinabi niyang pangiti-ngiti lang ang mga kongresista kahit sangkot sa anomalya. May ganon, mga kababayan? Anong pangiti-ngiti yung mga congressmen? Walang ganon na mga kababayan na makikita tayo. Seryoso yung ating mga congressmen. Yung mga house prosecutors natin, seryoso sila.
So taas ang binatiko si Magalong sa paggamit ng taas ang double standard, mga kababayan. Ang kanyang mga pahayag ay tila hindi udyok ng hustisya, kundi ginagawa lamang upang protektahan ang politikal na interes ng depensa po ni Sara Duterte. Isang malinaw na pamumulitika na nagbabalat kayo bilang anti-corruption campaign. Yan ang projection po ni Magalong. Yung makikita natin, si Magalong magaling manira. Puro lang generalization. Mga patama. Wala naman pong sinasampang kaso. Kung tunay na may ebidensya, mga kababayan, itong si Magalong, lalo na siya ay dating hepe ng prestigyosong Criminal Investigation and Detection Group, di ba? Si IDG. Dapat ay naghain siya ng formal na reklamo sa Office of the Ombudsman sa lahat ng mga ginagawa niyang akusasyon, hindi yung puro kwento. Tama po? Ang pagdaan ng mga porsyento at bilang sa media, sa halip na sa tamang korte ay patunay na kulang ito sa legal na bigat, mga kababayan. Ngayon, dito tayo sa timing ng kanyang mga pahayag. Sinasabay po ang mga aligasyon tuwing may mga mabibigat na isyong pampolitika, gaya nitong impeachment, na nagpapakita na ang layunin ay manggulo at mag-ingay, hindi ang maglinis, mga kababayan, ng gobyerno. Di ba? So ito pong blanket as accusations. Ang pagbato ng mga katagang gaya ng 80% na Kongreso ay corrupt. 80% sa Kongreso daw ay corrupt. Nang walang inilatag na listahan o affidavit ay irresponsable at nagdudulot, mga kababayan, ng pinsala sa reputasyon ng buong institusyon pati na sa mga matitino at tapat na opisyal ng ating gobyerno. Sa madaling salita, puro laway. Laway lang, walang latay itong mga pinagsasabi ni Benji Magalong. Bilang dating top cop at pinuno, mga kababayan, ng CIDG, alam ni Benji Magalong nang ebidensya ay dinadala sa korte, hindi sa chismisan sa media, puro pa interview. Bakit kapag humarap siya sa microphone, mga kababayan, ang dami niyang porsyentong nalalaman? May 80%, may 67 congressmen na may 777, at may 30-30-30 daw. Pero kapag hiningan mo ng opisyal na listahan, mga kababayan, at pinasumpa sa ilalim ng batas, bigla siyang umaatras, nagtatago sa likod ng mga blind items. Parang showbiz chismis ang ginagawa, mga kababayan, lang ni Benji Magalong. Hindi naman siya si Boy Abunda. Minsan nga, mas credible pa, mga kababayan, na pakinggan si Boy Abunda. Di ba, mga kababayan? Credible pa si Boy Abunda. Ganyan ba ang may hawak ng katotohanan? Yan ang tanong natin. Ang tunay na matapang at may integridad, nagsasampa ng kaso sa ombudsman, yan ang dapat gawin niya, hindi yung puro daldal. Hindi yung puro banat sa media para lang magpa-trending at protektahan ang kanyang mga kaalyadong politiko. Yan ang nakikita ng marami. Gusto niyang maging seryoso ang publiko sa mga hirit laban sa korupsyon? Patunayan niya muna sa sarili niyang lungsod. Yung rock netting project sa Baguio, 2019 pa, iniimbestigahan. Pero hanggang ngayon, nasaan yung nakasuhan? Ni isa wala. Kaya tama po ang pagsupalpal sa kanya ni Yusek Castro bago siya tumoro at magsabi na mabagal ang pambansang gobyerno. Humarap siya muna sa salamin. Tanungin niya ang sarili niya, mga kababayan, kung bakit ang sarili niyang investigasyon ay mas mabagal pa po sa pagong. Tama? So ang integridad ay sinusukat, mga kababayan, sa gawa at sa tapang na
ngalan sa tamang korte. Hindi sa pagiging pagpapakalat ng blind items na parang showbiz chismis. Puro pasabog. Pero walang napapakulong, mga kababayan. So Magalong, puro blind item lang. Kulang sa aksyon, sa korte ang kaso, hindi po sa blind item. Iyan ang ating gustong ipaabot dito, mga kababayan, kay Magalong.